Ito po, good news. Para sa mga nagmamahal kay PRRD. Malaking kahiyan ito kay ex-Senator Trillanes. Kasi yung mga bank accounts, allegedly bank accounts ni PRRD na pinakita ni ex-Senator Trillanes sa Quadcom, nako, pinabulahanan ng Anti-Money Laundering Council. Hindi galing sa amin yan. Saan galing yan? Aywan ko. So, pakinggan natin itong hearing kung saan si Congressman ako nagtanong mismo sa Anti-Money Laundering Council officials. Hindi sa amin yan. Okay. 13 November 2024 of the Quad Committee, you were required to authenticate documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents of information shown by as early as 2016, nung pinalabas ni Trillanes sa media yung paratang niya na millions ang pera ni then Mayor Rodrigo Roa Duterte, kita daw niya sa kalakaran ng pinagbabawal na gamot. Sabi ng AMLC, as early as 2016, hindi sila ang source ng listahan na yon, yung bank documents. So, noon pa, wala na talagang saysay itong paratang ni ex-Senator Trillanes. Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint filed before the Ombudsman. And in the same public statement, So, 2016, sinupalpal na siya ng Anti-Money Laundering Council. After that, nag-file ng kaso itong si Trillanes against kay PRRD sa Ombudsman. Ang AMLC, nagsabi rin nga, hindi galing sa amin yan. Wala kaming ganyang inisyong mga papeles. So, di ba? Very clear. Gawa-gawa lang niya yung listahan. AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. Very clear. Good. AMLAC is denying yung mga bank documents ni PRRD hindi galing sa kanila sa AMLC. Yes, Your Honor, hindi galing sa amin yan. Saan galing? Si Senator Trillanes na ang magsagot niya kung saan galing. May Quadcom Committee, Mr. Chair, can we ask AMLAC again? Since this has come out already in the open in the committee hearings of this committee, can the AMLAC conduct an investigation proper insofar as the allegations of the former senator are concerned? Mr. Chair, the jurisdiction of the MLC will be had if there will be a unlawful activity, Mr. Chair. So, if there will be an unlawful activity that will be filed, then it is the mandate of the MLC to conduct a financial investigation, Mr. Chair. Thank you. Ito po yung naging basis ko ng plunder case na pinahal ko kay noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang and
think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside Tingnan niyo yung statement ni ex-Senator Trillanes. Ang ombudsman humingi ng document sa AMLAC. Eh sabi ng AMLAC, wala kaming binigay na documents. Wala. O sinong nagsasabi ng totoo? Mismo ang AMLAC na ang Black. pasinungaling na wala kaming hindi galing sa amin yung mga documents na yan. Ang black na yung nagsalita. so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, ano po, no, since hindi naman na siya incumbent, eh, pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala nang alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman po, Kaya nga, inamin man ni PRRD na may account siya, specific, yung BPI. Meron. 16,000 lang ang laman eh. Ang dami kasi yung listahan eh. Meron, inopen na ng BPI as early as 2016. Ang laman lang, mga 15 to 16,000 pesos 16,000 ang lang laman naman. according to Atty. Salpanelo. Hindi yung milyon. Walang billions. Anong sabi? 221 Upal ka million daw ang laman. Eh, 16,000 lang ang laman eh. Oo, may account. Saan yan. galing ang 16,000 listahan? lang laman. Sabi ni Trillanes, may nagbigay lang daw sa kanya. check na in-cash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, ano rin yan, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipe-presenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Thank you very much for the response. This guy, President, with all due respect, I'll have to follow the rules. Anyway, salamat sa pagtatanong ni Congressman Ako. Ang galing talagang mag-imbestiga itong si Congressman Ako. Saludo tayo dyan. Patas lang siya. Kahit nung siya ang nagtanong kay PRRD doon sa Quadcom hearing, napakaganda yung very respectful yung pagtatanong ni Congressman Ako. Yan ang professional soldier. Hindi katulad ni ex-Senator Trillanes na tawagin lang niya ang ex-president ng Duterte. Ganon lang. Kaya maraming PME graduates, nabasa ko doon sa comments nila sa post ni retired General Romeo B. Puques na wala man lang karespeto. Sabi ng mga ibang PME graduates, General De Leon, sino pa yung isa, General Narcising. Kaya tinatanong, sino ba ang plebe handler nito? Very shabby. Ganun. Anyway, grabe itong si ex-Senator Trillanes, sabi niya, hinog na ang impeachment case ni BP Sara. Yung interview niya sa media kahapon. Kailan? Sana magdilang anghel siya. Oo. Kasi sabi niya, huwag magkumpiyansa ang administrasyon ito, baka katulad panahon ni Erap, wala na, malit na bagay lang, biglang pumutok. Yun, nag-people power to, naging presidente tuloy yung vice president. Kaya itong si Sara Duterte, baka biglang mag-presidente ito. Sabi ko, sana magdilang agad. Kaya lang, dinagdagan pa niya, may tupak sa ulong. Grabe, tupak. Anyway, karapatan niya yun. Yun ang kanyang observation. But, ang taong bayan,
ang mas tayo na po ang maghusga kung sino ang may tupak sa ulo. Ikaw, si Trillanes, Pipi Sara siya ba may o tupak. itong mga sumisira sa kanya?